merong ganyang bagay. Kaya nga, ito kasing panahon na to, nakita na natin ang reaksyon ng mga miyembro dyan. Marami na at may mga manggagawa pa na nakakasama natin. At galing sa kanila na disillusion na sa mga nangyayaring turo, no? Mga aral mismo. Hindi na yung pangyayaring mga personal kundi yung mga puntong aral. Sa aral na mismo na pinasasalamatan nila, unang-una na po kayo, at sa tulong po ng Panginoon. Dahil naunawaan naunawaan nila yung mga magic na aral nitong si Sorianing. At ako nga po, meron pa rin akong hawak dito na isang papel na pinadala. At mamaya po kung gusto niyong basahin ko makikita niyo rito na ito'y galing sa mga ADD na kumukonsulta sa atin. At sabi nga nila maraming salamat at sila nakaunawa. Malaking bagay. Samantalang dati sila'y galit sa inyo. Kaya expected na rin po natin na yung mga nagagalit sa inyo sa ngayon ay darating ang pagkaunawa niyan. At katulad nga rito medyo humihingi ng pasensya ng konti dahil nung mga unang panahon galit sila. Ito nga po, pinrint ko, Chinese Medyo play safe pa rin ng konti, Chinese yung inilagay niyang pangalan. Kasi kahapon to ng umaga ko nakuha. Pero dito sa ikalawang sagot nila ngayon, meron na siyang binabanggit na pangalan. Medyo unti-unti na siyang lumalabas. At ganyan din ang marami. Kaya kita mo nga po, Brad Billy, dati kung magpunta kami dyan, kaming pamilya lamang. Sa ngayon po, 5 na kami pumupunta dyan, maliban pa sa pamilya ko. Kaya nga ako'y tungan-tunga dahil nagaganap na po yung step by step ng Panginoon. Tayo ngayon ay binibigyan na ng pagkakataon na tumanggap ng mga maaanib na galing sa kanila. Actually, napakahusay ng Panginoon. Kaya talagang gano'n, magagalit siya. Magagalit siya mga yan dahil paunti-unti yung donation nila unti-unting nababawasan. Apo. At meron pa nga po akong nakuha ritong video. Sabi nila na nalo si Sorianing sa debate, lahat ng debate. Ito yung naalala kong sinabi ko na yung pangyayari lamang. Pero ito meron sa ating nagbigay ng informasyon na yung palang debate na natalo. Natalo itong si Sorianing. Pinagtawanan ito ng maraming tao na nakikinig doon at talagang ayon sa mga nakikinig, talo si Sorianing at hindi ng pagkakaalam ko, kaya lang hindi ko napatibayan ba dahil siyempre security ang papel ko Hindi naman ako nandun mismo sa debate, pero yung pag-uusap sa nasa labas, pinagtatawanan si Sorianing. At ang kanya palang nakalaban nun, taong 2005. Ito, nakasulat ito. Brother Bert, sinabi mo po na nakadebate ni Sorianing sa Novaliches. Napahiya po si Sorianing. Yung kadebate niya po, yun ay si Roger Vedes ng Oneness Pentecostal. O biro mo, Oneness Pentecostal, Ito pala yung tumayo sa kanya noon. Pinagtawanan siya dyan. May video po ba kayo niyan? Wala po. Wala po kaming video niyan dahil anak ko po, lalo nang yung ganyang natalo, pinakaiingatan niya ni Sorianing. Ingat na ingat si Sorianing dyan dahil talagang kitang-kita yung pagkatalo niya. At yun nga, sinasabi rito nitong kapatid na Ronel ayoko nang banggitin ng pangalan, baka yun nga, nakinig siya at nakita niya yung ating pinag-usapan dyan na yung si Bonjing, ang pumatay, spiritual, dito kay King Kong. Kaya ibig sabihin, yung talagang mga nagbibigay sa atin ng impormasyon at mga kaalaman, mga galing na sa labas.
Oo, galing na sa labas ito. At ako hindi ko na nga alam ang pangalan nito. Yung pala, yung pastor ng Oneness Pentecostal na yung po ay si Roger Velez. Ang pangalan ng pastor na yun. Ito pala ang tumalo at nagpahiya diyan kay Sorianing. Yan po. For your information lang, kaya hindi po totoo. At ako alam ko rin na hindi totoo na lahat ng debate nito si Sorianing, tinalo niya. Sana po, Brother Bert, yung nagbigay po ng info na yan sa atin, sana po mabanggit man lang niya kung ano po yung paksa na pinag-usapan dyan at ano po yung highlights man lang kung saang punto po nagkaroon po ba ng pagkakataon na kasi madali pong i-deny yan ng mga fanatics. Ano po, alam niyo naman yung mga fanatics. Opo. Deny to death ang alam gawin. Hindi sila marunong umamin. Diyan po sa... Totoo nga po. Totoo. Opo, kaya po sana yung kung nakakapanood, nakakapakinig sa atin yung ating source na yan, ay mabigyan po tayo ng detalye. Kasi kung imposible pong ma-provide yung video, kahit malamang po yung highlights, kung ano po yung punto na kung saan po ay napahiya, na ipit. Yes. Yan. Yung sinasabi po na yan na natalo po sa debate. Ngayon, ito pong nangyayaring ito, mga magulang at mga kaibigan, na marami po ang nagagalit po sa akin, ayan, dahil po sa ating ginawa po na pagsagot dito po sa mga pang-mental hospital na mga Opo. mga paksa po dyan sa Apalit, Pampanga. Kagaya po ng sinabi ni Brother Bert, yan po expected natin. Bakit po? Sa Biblia po, ito po ang naranasan po ng Apostol Pablo sa aklat po ng Galacia sa Kapitulo 4. Ito po ang nakasulat po sa talatang 16. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Ayan, Brother Bert. Ang naging reaksyon po ng mga taga-Galacia noong una, dahil si Apostol Pablo po'y nagsasabi ng katotohanan, sabi niya sa kanyang sulat, naging kaaway baga ninyo ako sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Yan, sa magandang balita Biblia, ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Ano po ang dapat natin maintindihan dito, mga magulang at mga kaibigan? Pagka po may nagsasabi ng katotohanan, meron po talagang magagalit. Tama po, Brother Bert? Opo. Totoo po yan. At experience na po natin yan sa kasaysayan. At ang pinakamalapit na nagpapatunay dyan, unang-una na ang Panginoong Hesukristo, na magsabi siya, talagang pinatay siya. Maliban pa nga ron itong malapit sa atin, si Jose Rizal. Opo. Nang siya ay magsabi na, na walang purgatorio sa Biblia di, tinuluyan siya ng mga nananampalataya na may purgatorio nga. Kaya, expected na yan At hindi lamang dyan, Brad Willie, yung mga iba pang nakakalam ng katotohanan. Talagang yan, schedule yan sa schedule yan na madisgrasya. Ika nga, kaya nga sabi ko sa iyo, medyo ingat-ingat tayo, pero hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Pero magkaganon man, mag-iingat tayo dahil alam na natin na yung mga yan talagang gagawa ng hindi tama yan. Kaya lang sabi mo nga abay di maaga ako magpapahinga. Sakit. Sa papahin naman na magpapahinga agad pambihira ka naman. Ang dami-daming dapat pang gawain marami pa tayong masayang mga hindi lamang naman kalungkutan niya na kaproblemahan yan itong ibinibigay ng kabila, kundi marami pa. Yung bawat taong sumasama sa atin, yung bawat tao na namumulat, isang malaking kaligayahan yan. Hindi po ba nakasulat dyan na ang isang nagpapabalik sa pananampalataya ang buong langit ang
nagkakasiya. Opo, Doon nasa, may ganung talata. Opo. nasa aklat po yan ng San Lucas sa Kapitulo 15 Opo. at ang talata po ay 7. Ito po ang sinabi Sige po po. ng ating Panginoong Hesus tungkol po dyan sa pagbabalik loob kahit ng isang makasalanan. Ano po? Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Ayan, Brother Bert. Sinabi po ng Panginoong Hesus. Kaya nga po ako nagre-react ako, Brother Bert, dito sa mga dumating na messages po sa akin na nangangantyaw po ang mga fanatics na ano raw po ba yung ating ipinagmamalaking samahan. Kakaunti lang naman ng mga yan. Diyos me. Parang kinakantyawan nila yung yung iglesia ng Diyos na yung papasok sa daan na Kristo kakaunti ang maliligtas, sinasabi ron, no? Pero hindi naman sobrang kakaunti, pero sinasabi ron na hindi marami ang maliligtas, hindi ganyan na talagang anyway, yun nga, ang papasok dyan, yun talagang mga pinilang. Mga pinili lang ng Panginoon, yung mga ipinasok niya lang. Itong mga magsisipasok na to, minsan mag-iisip ka pa nga kung tama yung papasok na yan dahil ang una dyan ano ba ang quality ng papasok? Diba? Anong quality? Ito bang mga tinuruang magmura? Ito bang mga taong to na ang hilig pagmumura? Ito bang mga taong to na ang hilig panlalait? Ito pagmamaliit sa kapwa. Pagkatapos yung kanila namang namumuno, ang hilig pangungurakot, pangungulimbat. Sabi nga niya, uy, huwag niyo akong tatawagin Seaman, ha? Ano narinig mo ba yan? Sabi niya, uy, huwag niyo akong tatawagin Seaman. Sabi ko, bakit ka nagagalit kapag tinatawag kang Seaman? Kasi ang ibig sabihin nun, Seaman darambong, Seaman nanakaw, Seaman loloko. Ay, hindi ako sabi ko hindi na ako kumibo. Dahil yung pala rin ang kapupuntahan niya. Mandarambong, yun na nga, Brad Billy, kung papayagan mo kung mabasa ito. Dahil dito kitang-kita yung pandarambong, walang awa.